We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Grass fire nagbungkara sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Championship game kan secondary football event sa Palarong Bicol napuli sa pangungulog. Asin, Palumbanas Group of Islands sa Karamuran, Catanduanes sa tuyang pasyaran. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Duwang department heads nagbaba sa pwesto como chairman asin miyembro kan Bids and Awards Committee kan Naga City LGU. Ang rason kan sa indang pagpasa nin resignation letter, aramunta sa report ni Jessica Calino. Miyembro kan Bids and Awards Committee puun pa kan taong 2019 si Attorney Paul Jan Barosa. Alagad kan Abril 25, 2024. Pigmaut niyang iwalat na anasambit na pwesto. Sarong resignation letter ang sa iyang ipigpasa sa opisina ni Naga City Mayor Nelson Legacion. We saw posts, ako personally, mga malicious postings, yung mga troll accounts linking me to unlikely activities that I will do. No. You know me, bistado nindo ako kasi ng work ethic ko. Ako trabaho sana. And kung magiging rason si pagkapot ko komposisyon para maraot ang pangaran ko or maraot ang pangaran ng pamilya ko, mas marami pambutasan. Ang pangaran ni Attorney Barosa, kabali sa sarong kasuratan na naglik sa social media kung saan nakalatag ang pirang aligasyon dapit sa subuot korupsyon sa laog kan Naga City LGU. Nasambit man digdi si City Engineer Alex Canning na nagpasa man in resignation letter. Sa naglik na surat, nakabugtak ang sahot na sinda Attorney Barosa asin Engineer Canning. Nagahanap sa buot nin mga paagi, nganing day na magkuanin bid documents ang mga interesadong bidder. Pigtutubudan na may manipulasyon. Duman po baga sa surat ko, niya ko ano man na maging resulta kayan pagdududahan. Lalong-lalo na itong may interest sa politika kontra sa tindog, paninindogan kan Team Naga. Kaya ang piguhurot kan gobyerno lokal, Commission on Audit na mismo ang magkondusir nin investigasyon o kaya ang Office of the Ombudsman. Kabali man sa pigsimbag kan alkalde sa paagikan sa iyang surat sa mga nagenyo, andapit sa payola sa weteng o STL. Nakaandaman subutan LGU, magin sinda Attorney Barosa na atubangon asin magpartisipar sa gigibuhon na investigasyon. Mientras tanto, day man da apektado kan mga isyong inian paghiro kan Bids and Awards Committee na pinamamayuhan ngunya ni Frank Mendoza. So may mga policy kami i-implement. Number one, dahil may na-require itong purchase order para makabakal ng bid documents. Second policy, dahil na kami ma-require as in dahil na kami maako ng letter of intent. Ang mga polisiyang ini, pagserto man subuot na maibitarana ang mga pagduda sa Bids and Awards Committee. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso, 33 anyos na lalaking haros tulong aldaw nang nawawara nasa state of decomposition na kan madukayan sa basurahan sa San Fernando, Camarines Sur. Mantang sarong 71 anyos na babae sa Balud, Masbate. Nagadan kan sa iyang makuapo, makalihis na daipautangon. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novello. Nasa state of decomposition na kan madukayan ang lawas kan 33 anyos na lalaki sa basurahan kan Barangay Santa Cruz, San Fernando, Camarines Sur, kasuod Mayo 5. Sigun sa report, haros tulong aldaw nang nawawara ang biktima makalis magpaaram na makikipesa sa nasabing lugar. Pirang beses man subot ining hinanap kan pamilya kan biktima hasasa madukayan ining nadadatugan ng mga basura.
Inanap ulit nilang madilim-dilim pa nga. Yung asawa ko daw ay para doon hinihila sa may basurahan. Doon nga po nakita sa basurahan yung anak ko. Nakita niya yung ulo, muntik niya nga daw pong maapakan. Nagluluwas man sa investigasyon kan PNP na may nakadiskusyon na ng biktima sa saro sa mga katrabaho kaini sa lugar. Nagkainuman subot ang biktima kaiba na ng duwa pang sospek. Pigtutubodang napuruhan ng biktima huli sa pangungulog kan mga sospek. Sangon niya nahampag sa kasong murder ang tulong sospek na nasa kustodiyan niyan kan PNP San Fernando. Nagsayuman naman ang mga ini maghampang sa kamera. May naning buhay kan Madukayan ng 71 anyos sa babae sa maduot na parte kan Barangay Hangan. Balud Masbate kan Mayo 1. Sa report kan Balud MPS na isubot pinautang kan biktima ang makuapo kay ni na pinagihiling na motibo sa krimen. Sangon niya nasa kustodiya na kan kapulisan ng suspect kasi aminado ini sa nagibong krimen. Pigi-imbestigaran man kan PNP kung totoong piglugusan mo na ang biktima antes ining ginadan. Padagwas man na pigo ko na ning pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang suspect asin pamilya kan biktima. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Grass fire na irehistro sa pamitisan kan Bulkang Mayon sa Albay. Mantang sarong-harong sa Bulan Sorsogon, nasulo. May report si Rosie Nieva. Sabado nin hapon kan magbungkaras ang kasulo sa pamitisan kan Bulkang Mayon sa parte kan Santo Domingo, Albay. Huli sa mainit na panahon, nagpadagos ang kalayo kung sa ina ay deklarar ang fire out bang ginakan aldaw ning Domingo. Kabalis sa mga nasulo ang mga duot asin puunin kahoy sa haros sarong ektaryang daga. Alagat huli tamayo manin may sadiri kan daga o nadan niya rang mga tanom kaya minimal damage sana ang pigdeklarar kan BFP. Sa ngunyan mapadagos manggiraray ang monitoring kan mga otoridad sa lugar in kaso liwat na magbungkaras ang kalayo. Nakita natin na pinagmulan ay yung ating tinatawag na spontaneous fires. So pag sinabi natin spontaneous fire, kusa po siyang nagliyab due to the heat or galing po sa sobrang init ng panahon. Sa Bulan Sorsogon, sarong insidente maning kasulo ang nagbungkara sa sarong harong sa Barangay San Vicente. Sigun sa report, sa ikaduwang eskalon kan harong nagpuonan kalayo asin pigtutubudang ang linya kan kuryente ang pigikanan kaini. Mayo man inakulugan mantang pigaarampaan kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Sumigaw na lang kami ng tulong sa mga kapitbahay, sa mga tao para makahingi ng tulong na maka-responde sa amin. So yun, nagbayan na yan yung mga tao. Inis Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Tropa kan militar asin mga rebeldeng grupo nagkaenkwentro sa Pamplona, Camarines Sur. Mantang haralangkaw nakalibre nin badil na kuaman kan mga otoridad sa pigtutubudang taguanin mga armas kan rebeldeng grupo sa Huban Sorsogon. Ang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate sa datos kang 9th Infantry Division kan Philippine Army sa primerong 5 bulan kan taon uminabot na sa lampas 25 armed encounter ang sendang nairehistro na patunay subot na nagdidikit asin nagduluyan na ang numero kan mga rebelde sa rehiyon. Sunod-sunod na putok ang nadangog kan mga residente sa Barangay Tampadong sa Banuaning Pamplona, Camarines Sur, maalas 9 ning aga kan Mayo 3. Ini makalis magkaengkwentro ang tropa kan 81st Infantry Battalion sa mga miyembro kan rebelding grupo na nagdurar ning haros 10 minuto. Dahil naligay maghandal kan mga residente sa lugar para sa indang seguridad. Sabi ni Agum ko, mag-hindi da alungaya ka mo ta, may napupurutukan. Sabi ko man, ay ala iyo magtarago kita. O, di nagtarago kami sa Laugang Harong. Kaya dahil kami nagruluwas ta. Ang ligaw na pala po, sir. Sigun sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, nagkondusir ng patrol ang sendang tropa kan makaengkwentro ang mga rebelding grupo. Nagpaabot kaya ng impormasyon ang mga residente dapit sa padanakot asin pangngikil kan mga rebelding grupo sa lugar. May maning nakulugan sa tropa kan gobyerno mantang inaaram pa sa lado kan mga rebelding grupo. Na-recover man sa encounter site ang man na nakagamitan kan mga ini. Hindi tayo napapagod o hindi tayo tumitigil na hikayatin ang ating mga kababayan dito sa Bicol Region na magbalik loob na sila sa pamahalaan sapagkat meron pong programa ang gobyerno para sa kanila. Sa Huban Sorsogon na diskubre kasuod Mayo 5 kan 22nd Infantry Battalion ang subot pigtataguan ng mga armas kan mga rebelde grupo sa Barangay Maalo.
Na-recover sa lugar ang apat na M16 rifle asin iba pang subversibong kagamitan kan mga rebelding grupo. Nakubkob kan mga otoridad ang nasabing mga kagamitan sa tabang asin impormasyon kan publiko. Kate, mas man napapahigoton kan mga otoridad ang sendang opensiba laban sa mga rebelding grupo. Lalo pang nagadangadang ang filing kan Certificate of Candidacy sa Oktubre para sa nagraraning May 2025 midterm elections. Kate? Jos Mabalos, Chris. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tres anyos na lalaki sa Bula, Camarines Sur pinagbabadilgadan motibo sa krimen posibleng drug-related base sa investigasyon kan PNP. Uya ang report ni Chris Novello. Nakabulagta asin may naning buhay kan madukayan kan mga residente asin mga otoridad ang 53 anyos na lalaking ini sa Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur pasado alas 9 nin banggi kan Sabado, Mayo 4. Antes subot ang pagkakadiskubre sa bangkay kan biktima, nakadawagan mga residente ning sunod-sunod na putok nin badil. Mga para alas 8 siguro, may nadangog na dyan na nagputok. Digdiman nga ni sa zona 4, itong mga nakatambay dyan, dahil man sinda makairota, dinangog lang talaga nindang nagpuputok dyan. Sa pag-imbestiga kan mga otoridad, kalibre 45 ning badil ang ginamit sa pambabadil sa biktima na napag-araman na residente kan Banoan ning Bato, Camarines Sur. Nagpapanagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente alagad, pasakitan subuot ang paghanap ning witness huli sa madiklob ang lugar na pinangyarihan kan insidente. May pigsuson na naman subot na persons of interest asin motibo ang kapulisan sa insidente. Mangalas ka kung ano tayo sa iuarme na siya taga Bato. Kayo po ang pinopursumi, nag-backtracking kami ang investigation pabalik sa Bato. And medyo may linaw naman po feeling drug-related si kaso. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, maaliwalas na panahon man giraray ang malalauman sa dakulang parte kan nasyon ngunya na aldaw. Padagos an huyop kan easterlies o itong mainit asin maarasas na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. May Intertropical Convergence Zone man o ITCZ sa parte kan Mindanao. Alagad dai ini nakakaapektar sa ngunyan. Sa datos man kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin pag-uuran sa bilog na Bicol Region. Alagad da ipigahali ang posibilidad kan biglaan na pag-uuran huli sa easterlies kaya magpasiguro na sa napukitanin payong mga kapuso. Posible man ang warak-warak na mga pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon huli sa thunderstorms. Championship game kan secondary football event sa palarong Bicol na puli sa pangungulog kan sarong atleta sa miyembro kan ibong nakupunan. Anaksyon kan DepEd Region 5 asin iba pang mga imbueltong lado, tinutukan ni Jessica Kalinok. Ang dapat kuta ng maugmang selebrasyon kan ng ganang delegasyon kan Masbate City sa championship game kan secondary football event sa palarong Bicol 2024. Napuli sa pangungulog. Sarong player kan kalaban na grupo hali sa delegasyon kan Naga City an mahihiling na nagdalagan pasiring sa sarong atleta kan Masbate sa kainipigluksuhan sa likudan. May spike ang sapatos na gamit kan mga football player na naging rason nganing malugadan ang niluksuhan na atleta. According po dun sa tournament manager namin tapos na halos yung laban, actually panalo na yung Masbate City 5-0. Nagse-celebrate na nga, nakadapaya tayong bata. Siguro out of frustration ng player ng Naga para pong, anong tawag natin dyan, parang tinungtungan. So natalo kasi yung Naga. Natawan man tulos nin atensyon medikal ang nalugada na atleta. Nagpapadagos pa man ang investigasyon kan Learners' Rights and Protection Office kan DepEd Bicol sa nangyari. Masa iraroman sa psychosocial first aid ang mga imbueltong atleta asin sports officials.
Sa official statement kan coach kan Naga City football team, naghagad ininintawad sa mga nakulugan sa nangyari, asin pigtawan doon na mayong lugar sa sports ang bayolensya. Namumundo po kita na nangyari po ito, daiman dapat, pero baad kaya may mga pangyayari prior to that na dahil kita nag-aaral. May trigger po ito. Dahil pwedeng mayong trigger. Pero siyempre may corresponding action na nagigibo. And hopefully dahil na po maulit ito. Daymon subuot pigkukonsente kan DepEd Schools Division Office kan Naga City an anumang bayolensya sa saindang delegado. Sa ngunyan, mahalat sinda kan magiging resulta kan investigasyon kan regional office. Doon po sa mga athletes natin at patuloy pa sa kanilang paglalaro, lalong-lalo na po yung magre-represent ng Bicol Region sa paparating na palarong pambansa sa July. Sa akin lang po, huwag natin pairalin yung ating emotion. Sundin lang po natin yung ating guidelines pagdating po sa bullying, abuse, at saka kung ano pa man pong mga hindi ka nais-nais pong mga aksyon o gawain ng isang individual. Nagpaluwas naman in opisyal na pahayag ang Masbate City LGU kung sa inhagad ninda na pabayaan na muna ang pigigibong investigasyon kan DepEd. Nasa maray naman da ang kamugtakan an sa indang atleta na naimbuelto sa insidente. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Screening kan mga kwalipikado sa palarong pambansa, pigsagibo na kan DepEd Bicol. Init kan panahon, nakaapektar man subuot sa nagpapadagos na palarong Bicol. Uyan report ni Jessica Kalinog. Siring kan nakaaging taon ang mga sports event sa palarong Bicol 2024. Ginibo sa magkakasuway na lokasyon. Igwa sa Tabaco, Ligaw, Ginubatan asin Legazpi City. Saro nga ni daan estratehiyang ini sa mga nagindalan, nganing maibitaran ang mga insidente na darakan labing init kan panahon. So far po, so good. Wala naman tayong heat-related. Sinunod po namin yung window hour na sinabi namin na lahat ng field sports, ihinto po sila ng 10 o'clock, magre-resume sila ng 3 o'clock, depende sa sikat ng araw. Antes pa man dagos na matapos ang palaro, isinagibo na ang screening as in interview kan National Screening and Accreditation Committee sa nasa 600 na ipapadarang delegates sa 2024 palarong pambansa. Saro na dyan ang 14 anyos na swimmer kan Zeferino Arroyo National High School na si Ana Marie. Tulong gold medals ang sa iyang naipuli sa Para Games kan palarong Bicol 2024. Nang laban pa namin, medyo kinakabahan pa ako. Pero nang laman ka pang nanalo ko, sobrang saya ka pa. Pag-enroll pa lang niya, ma'am, doon sa school, nakita ko siya agad. Sabi ko, kinonvince ko na siya. Dedication, tapos may determination siya sa kanyang, despite ng kanyang katayuan. Ang screening kan mga atleta, pigsasagibo subuot, nganing masyerto na nasa tamang kondisyon ang mga ini para sa training asin mismong pakawat sa lado nasyonal. Kung sa intulong magkakasunod na taon naman subuot na nakakalaog sa top 10 ang Bicol Region. Napakahirap na pong makuha ang rank 1 to 4. So hanggang lang tayo pwedeng mag-aspire for rank 5 pero hindi naman sana bumaba sa top 10. Sa palarong Bicol 2024, overall champion ang Naga City na nakasungkit nin 74 gold medals. Sinundan kan Division of Albay na may 70 gold medals. 59 gold medals man ang naipuli kan Camarines Norte. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagkapirang paraoma sa Kanaaman Camarines Sur, pig-aprobitsaran ang mainit na panahon para makapagtanom nin manlaen-laen na variety nin pakwan. Marhay nagusi nin pakwan, nilalaoman na kan mga paraoma sa lugar. Uyan report ni Chris Novello. Makalihis makaanin ning paroy ka nakaaging Disyembre 2023, pakwan naman ang itinanom ni Rodel Aguirre sa iyang masarong ektaryang umahan sa Kanaaman Camarines Sur. Sarong base lang kada sarong taon ng pakwan. Katapos, tagamin naman kayan, paroy. Si Marilyn Olivares man nagtanom subot nin pakwan nin huli sa mas dakula subot ang income kaysa sa paroy. Maray niyenta pang dagdag hanap buhay. Sina Rodel Aguirre at Marilyn Olivares pirasa na sa mga paraoma sa banwaan na sinamantalaan mainit na panahon para magtanom nin pakwan. Tanom kan mga inian manlain-lain na variety nin pakwan siring kan Super Jumbo, Buffalo asing iba pa. Kung ikukumpara kaya subot sa paroy,
Mas paborable subot na itanong mo niya na tag-init ang pakwan na bakong makitubig. Susog sa Municipal Agriculture's Office kan Banwaan, 9% o 250 hektarya kan total na 2,893 na farmland sa Kanaman ang tinanuman kan mga parooman nin pakwan ngunya na taon. Na nag-advise kami sa gapos na farmers na magkaikuan ng early planting. And after that, talagang mainit, nag-take chance na magtaran ng pakwan. Kung talagang may man forecast, may man piga-advise ang mga farmers na magtanong, mag-indulge. Katakod kay ini pigiin kami narman kan opisina ang mga parooma sa Banwaan na magpa-insure sa PCIC nga may mako ang indemnification in kaso madanyaran an sa indang pananom. Kay baran si Carla Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nagpapadagos pa ang mainit na mga laban sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sa Men's Division, dinaog kan Perpetual Altas ang EAC General sa apat na set, 25-23, 25-18, 21-25 asin 25-21. Nilampaso man kan Binil Blazers ang LPU Pirates sa tulong sets. Mantang sa NCAA Season 99 Women's Division, pinataob kan Binil Lady Blazers ang LPU Lady Pirates sa 5 sets, 21-25, 25-21, 20-25, 25-21 asin 15-7. Nangga naman ang Perpetual Lady Altas kontra EAC Lady Generals sa apat na sets. As of May 5, nangengenot ang De La Salle College of St. Benilde sa Women's Division sa saindang 9-0 win-loss card. Nangingenot man sa Men's Division ang University of Perpetual Health System Delta sa parehong 9-0 win-loss card. Pirang personalidad asing programa kan GMA Network nakaresibinin onra sa 18th UP Combrod Soc Gandingan Awards. Uyan report. Liwat na ginibo ang gandingan sa UP Los Baños. Pigtawang onra ang pirang personalidad asin programa kan GMA Network sa 18th UP Combrod Soc Gandingan Awards na may temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 oras weekend anchor na si Pia Arcangel, pigbisto como gandingan ng kababaihan. Best news anchor si Vicky Morales para sa 24 oras. Most development-oriented feature story, ang Peste sa Taniman report ni Sandra Aguinaldo na parte kan 24 oras climate change series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Naganahan man ni Kim Atienza ang gandingan ng agham at teknolohiya para sa Kuya Kim Ano Na. Ganador ang Need to Know kan GMA Integrated News kan Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ang Super Radio DZBB para sa Super Balita sa tanghali. Pigtawan ni Special Citation ang GMA Integrated News para sa Most Development-Oriented Photograph o Photo Story. Special citation para sa Most Development-Oriented Online News ang naresibe kan GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best TV Program Host man si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Nanggana como Most Development-Oriented Environment Program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang ipigtao kay Born to be Wild host Doc Ferds Resio. Most Development-Oriented Children's Program ang AHA. Most Development-Oriented Drama Program ang Black Rider. Asin Most Development-Oriented Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Accident-prone area o killer zone kung Day man nagpahurya si nakakuanin pagbisto como finalist si Jessica Calinog kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia asin Joan Ponsoy kan GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa Best Field Reporter. Asin ang GMA Regional TV 1 Western Visayas para sa saindang benepisyo sang farming sa Most Development-Oriented Feature Story. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa
Tahaw kan namamatay ang init kan panahon, ang mga umahan ang saro sa mga mayor na naaapektaran kay ni. Katakod kaiyan kumustahon ta ang sitwasyon kan mga patubig sa mga umahan sa rehiyon sa pakikipag-ulay ta live kay Engineer Diogema Rodriguez, ang Engineering and Operations Division Manager kan National Irrigation Administration Bicol. Diyos marhay na hapon po, Engineer Gemma. Diyos maray na hapon, Miss Kate. Asin maray na hapon din sa satuyang mga paradalan. Yes, Ma'am Gemma, as of today po, pirang areas o hectares na ninumahan sa Bicol Region ang apektado kan El Nino. Pirang porsyento kan mga farmland na po sa rehiyon ang mayo nintultulngon niya na patubig. Before the onset ng El Nino, nag-identify ang Region 5 ng mga vulnerable areas na pwedeng maapektuhan ng El Nino. Ang na-identify mo po is 5,100 hectares. Sa Gudnunyan, hanggang Ngunyan, natutubigan po siya, as in, maray po ang ani. Actually po talaga, daing gayo apektado ang Region 5 ng El Nino. Igwa kami na-identify na halos 585 hectares. Iyan po sa luwas kang vulnerable area. Itong 485, nakaani na po siya ngunyan, stress lang, pero po nakaani. Well, good news po kung talagang magayon pa po ang sitwasyon digdi sa Bicol Region. Ano po ang ginigibong mga lakdang kanahensya para matugunan ang agrangay kan mga Irrigators Association sa rehiyon? Inot, kang nag-introduce po kami ng alternate wetting and drying. Sarap po yan na technology na kung medyo kulang ang tubig, very efficient po siya. And then, nag-provide kami ng mga water pumps doon sa mga Irrigators Association na medyo problemado sa tubig. Igwa po ng 8 backhoe na nag-abot, na nagmamantener po ng kalinigan kang sa tuyang mga kanal. Opo. Nag-encourage po ang mga IA na mag-diversified crops. And then yung convergence activity, nag-provide po kami ng tupad with DOLE. Actually po, ang NIA, naka-convergence po sa 14 na line agencies. Naon po dyan itong DSWD, DOLE, asin po iba pa. Opo, ma'am, sunod-sunod po ang mga aldaw na halangkawon po ang init kang panahon. Kumusta po ang water level kan sa tuyang mga irrigation sources? Actually, sabi po kang sa tuyang mga hepe sa gabos na mga probinsya, sufficiente po ang tubig linda sa mga dams. Actually po ang dry season, nag-aaranihan na po kita. Actually po mapuuna naman ang wet crop. Actually po kang May 2 nag-attend po kami ng kapihan sa PIA. Opo. Sabi ka itong taga Pag-asa, itong representative kang Pag-asa, weakening na po daw ang El Nino. Weakening na ang El Nino. And then sabi nung representative from DILG, sa Region 5, dahil po kita nag-declare ng state of calamity. So siguro po dyan mahihiling ta na talagang medyo dahil kita po apektado ng El Nino phenomenon. Opo, just in case lang po ma'am, na maglala ang epekto kan El Nino. Nahihiling ta na ba na magkondusir nin cloud seeding sa tabang kan Department of Agriculture? Actually po, sa panahon ngunyan, ang cloud seeding is not an option. Kasi po nahihiling taman na maray po ang sufficiente ang mga tubig sa mga dams. Actually po, nagpupuon na sindang ngunyan ng wet crop. Ang Sorsogon, ang Camarinesor. So, siguro po ang cloud seeding, lalo na po, napalaog na po ang satuyang wet season. Yun po, actually talaga, so far, bagarumaray man po ang satuyang yan na panahon, digdi sa Region 5. Alright, Jos Mabalos po, Engineer Diogema Rodriguez, Kania, Bicol. 8 festivals kan manlain-lain na banwaan sa Camarines Norte ibinida sa Bantayog Street Dancing Competition. Mantang Padaraw Festival 2024 sa Bulan Sorsogon, nagsikad naman. May istorya si Chris Novello.
Nagsikad na ang selebrasyon kan taon ng Padaraw Festival sa Banwaan kan bulan Sorsogon. Pinunan na ng aktibidad kan Grand Civic Parade as in drum and lyre competition na pigbalehan kan mannainlain na eskwelahan. Kabali man sa paradaan mannainlain na ahensya kan gobyerno, organisasyon as in grupo. Apwera kaini mannainlain pang aktibidad ang nakalinyadang gibuhon sa mga masunod na aldaw. Sa probinsya ng Camarines Norte, 8 festivals kan mannainlain na banwaan sa probinsya ang nagpatiribayan sa ginibong Bantayog Street Dancing Competition. Nagibabaw digdi ang tibay kan Pinyasan Festival kan banwaan ng Daet, mantang Hakot Awards man ang Pabirik Festival kan Paracale. Huli sa tibay kan gabos na grupo, nakaresabi man ang mga inining premyo gikan sa gobyerno probinsyal. Obheto ka na sambitan ng aktibidad na mas maipabisto pa ang tibay, talento asin kultura kan kada lugar sa bilog na probinsya. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pigbukasan na kan lokal na gobyerno kan Karamuran Catanduanes sa publiko ang Palumbanes Group of Islands. Para sa mga maut magpasyar sa lugar, yaon ang Tignob Island kung sain mahihiling ang malinaw na dagat asin maputing baybayon. Day man mapahuri ang gayon kan dagat sa Bitaog Beach. Pwede man purbaran ang trekking pasakat sa bulod. Pag-abot sa tuktok kan bulod, naghahalat ang gayon kan 360 view kan bilog na lugar. Sigun sa Municipal Tourism Office, daimo na ngunyan masingil nin environmental fee mantang pigiirahay pa ang sistema sa lugar. Alagad, mahigot ang pigigibong pagbabantay kan mga otoridad tanganing masyerto ang kalinigan sa isla. Mas organisado man ang mga panundon na pigpapautob kan mga otoridad puon sa mga bangkero, mga lulunadang baroto asin ang proseso na pag-aagihan muna kan mga turista antes matugutan na makabalyo sa isla. Dito sa Bitaog, may beach tayo, meron tayong snorkeling area. Pupunta tayo dito sa bundok, makikita natin yung overview ng buong Palumbanes. Tapos meron din po tayong makita dito na flying fox, yung bat na mga malalaki. Pagbubukas ng tourism sa amin ay malaking tulong yan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, yan yung pinagkukunan namin ng pagkabuhayan. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.